Duterte! 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 Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay hindi tatanong, kundi bibigay lang ako ng konting dagdag. Briefly lang, sir, please. Briefly lang. Opo, dahil lahat naman kayo, maganda yung mga sinabi ninyo. Tama po yung panawagan na... By the way, sir, anong grupo kayo? Kasama kayo? Ako po sumasama lang sa... Ordinary citizen. Okay, sige. Tama sa mga paliwanag ninyo, panawagan yung Vice President. Right po. Walang katulad po yan sa isang bus. Ang bus po, ginawa, isa lang ang manipela, hindi tatlo, hindi dalawa, hindi apat. Kasi, mapangga, magdidisgrasya pagka maraming ano, dapat po talaga isa lang ang tibon, isa lang ang naglilig. Pangalawa, tama po yung sinabi ninyo, hindi tayo nananawagan na ibagsak ang gobyerno. Nandiyan na ang gobyerno, nandiyan na yung struktura, nandiyan na yung mga batas. Ang ating pong pinapanawagan, ang ating nilalabanan yung mga namumuno na walang hiya. At hindi rin natin hinihiling kay Vice President na siya ay manawagan at sabihin sa taong bayan, kagaya ng sinabi ni Senator Amy, na yung kanyang kapatid ay drug addict. Wala po tayong hinihiling na gano'n kay Vice President. Kundi samahan lang niya tayo. Siya yung magiging unifying factor. Maraming salamat, sir. At yan po yung boses ng ordinaryong mga mamamayan. And we appreciate that. Okay? Thank you. Magbigay po tayo ng unang buwelo ng mga pagtatanong. From this side, please, para mas mahaba yung aming paliwanag at we can cover other issues. Sige po, brother. Tanong lang sa kung magkakaroon po ba ng malawakang kilos protesta ng INC, yung grupo po ba ng pagpila ng mamayang Pilipino ay handang makiisa? Well, unang-una, itong panawagan namin, this is already the end time na nasa kalye kami. Mayroon ding mga ibang grupo, katulad namin, na nasa kalye din sila. Ganon din ang grievance sa gobyerno. Mayroong iba, at saka sa Cebu, sa iba pang mga probinsya. Pero kung patak-patak, it's a voice in the wilderness. Pero kung tumayo, I challenge the BP, kung tumayo siya sa EDSA o sa isang lugar sa Manila, ito lahat ng mga maliliit na mga grupo maging malaki. At in relation to your question, hindi malayo na yung grupo na hindi political ay sasama na rin kasi ito ang hinaing ng taong bayan. Correct. We agree. Can you imagine kung makita nila na ang taong bayan ay nandyan na, kasama si BP? Hindi malayo na sasama yun. Kasi kung wala pa nga si BP, sumama na sila. Kaya lang hindi sumama ang taong bayan kasi hindi kaya ni BP na sumama. Ngayon, pag nandyan si Vice President, tumayo siya, lahat ng grupo na nanawagan for reform sa gobyerno ay magsama-sama. Hindi malayo na itong mga malalaking organization, whether they may be sect or just social organization, kasama po lahat yan. So, yun po. At galing mismo sa head, yung number 2, ma'am, dito sa isang organization, sa akin personally. Claro. Na hindi naman sila kikilos, hindi man sila politiko eh. Yes. Pero kung kikilos ang politiko, ang ibig nila sabihin, si Inday Sara, kikilos at nandyan ang taong bayan, kasama sila sa taong bayan. Yan ang multitude of people in the street. Yun. Yun po ang mangyayari. Yun. Yes, very Marvin. Sama pa yung follow-up pa. Ay, Kong Palas. Dahil ngayon medyo mainit talaga si VP Sara, lalo na sa ano siya ngayon ng impeachment. Paano tayo makakasigurado sa grupo natin na hindi po ma-arresta si VP Sara, imbis na siya po ay lumabas sa kalsada?
Well, unang-una, mayroon ng impeachment. Mayroon ng possible na mga cases. Si Eric, na-aristo ba? 6 na kaso na siya. 6 na kaso na pinali sa kanya. Maraming beses Saan ang na- ipapayag sa kanya? Inciting to sedition? O may kulong ba yun? Piyansa lang yun. Pero, you deliver to the people, to the Filipino, sasabihin mo sa kanila, magsama-sama tayo, yung kayo dyan sa mga bahay-bahay, natatatakot. Pero galit kayo. At kayo ay biktima ng kabulastugan ni Marcos. Magsama-sama tayo. Hindi kaya, kagaya ng pamilya mo, halimbawa, tatay mo o nanay mo, sinasabi araw-araw, tragis naman itong buhay natin, ang mahal-mahal ng ano. Kung sabihin ni Inday Sara, sumama kayo sa amin. O ma'am, sama kami. Lalabas lahat yan. Pero ngayon, hindi lalabas dahil hindi naman siya din tumataya. Walang unifying leader na nakikita. Yan ang sinasabi natin. Yun. Kuha mo? Kay Maril. Sir, follow up lang po. Paano kaya natin ma-justify sa sambayan ng Pilipino na lumabas si Vice President Inday Sara Duterte? Ngayon po na bumubulong na po yung impeachment trial po. Walang pakialam yun. Yung impeachment naman. Halimbawa, si Marcoleta, example, kakasuhan nila. So ano naman kinalaman ng kaso niya kung manawagan siya against the people na binubulastog yung gobyerno? Wala naman kinalaman yan. The more reason na ipapalabas niya na matapang siya, wala, pakialaman ko sa kaso dahil wala namang kasalanan, pero may obligasyon ako sa aking mga kasama, ating taong bayan, na i-renounce ko itong gobyerno na ito dahil sobra na kasalanan na ginagawa sa taong bayan. So, the more reason na lalabas siya. Congressman Jing, hindi kaya ang gusto ng tumbok ng tanong na yon ay pananaw din ng iba na maapektuhan na parang ginagamit niya ang street rally to defend herself instead of the impeachment na doon siyang marami? Well, the impeachment itself speaks for itself. Manawagan siya o hindi, lalabas din naman ang totoo doon dahil adversarial yan Hostile. Siyempre, may depensa siya, mayroong prosecution Magkaroon man ng trial yan. Anong kinalaman niya kung sasabihin niya na kagaya niyo, nagsasabi na siya. Pero nasa loob siya ng kusina niya. Iba yung magsasabi siya sa kalye, kasama niya yung 50,000 people or 100,000 people. Iba yun. Siya lang mag-isa doon at ini-interview lang siya. Magkaiba yun. Kung makita ng taong bayan na, uy, ang dami kasama ni BP. Isa lang yung boses nila. There are 200,000 sa isang rally kasama ni BP. Diyan sa kalye sa EDSA. Di ba magkaiba yun? Maski mag-hearing pa yan ilang beses, that will not change the picture. Kasi iba naman yun, Senado yun ang nag-hearing di ba? Pare Manny. Yeah. Iba kasi yung konsepto ng Parliament of the Streets at freedom of speech and freedom of expression. Hindi po ito konektado dun sa kaso ng impeachment. Naging-question nga ni BP yan na bogus di ba? Ang depensa niya, di ba, sa answer niya, nakalagay yan na bogus boy, invalid ang articles of impeachment right from the start sa kayong proceedings sa House Committee on Justice. So, iba po yun. Now, let it take care of itself. Meron naman siya mga defense lawyers doon. Now, as a leader naman, well, call niya yan na manindigan siya. In fact, she has been waiting for the longest time. Ang kulang na lang is for her to join the mass of inhabitants and crystallize the issues, gawing mas klaro para sa isa't isa, and then galvanize support yung unite. Di ba? Remember, in our history, dalawang babae ang nag-lead.
in the transition and reformation of our government. Ang una was the late President Corazon C. Aquino. The second is now Pampanga Representative, former President Gloria Macapagal Arroyo. There may be a third one. And Na babae rin. In times of great crisis sa Pilipinas, usually ang babae ang tumatayo bilang leader natin. It may happen. Ang common doon sa dalawa, kasaysayan, tumaya. Tumaya sila at nanindigan kasama ang taong bayan. I'm just relaying to you our history. Di ba? Well, it's up to the people. It's not up to Congressman Paras, Attorney Luna, and the rest, Sa amin. General Daos, and the rest. But it's up to the people because ang people power should come from the people. It's a voluntary act. Instantaneous action yan eh. Hindi mo yung pipilit. Hindi mo yan pinipilit, walang nagtitrigger niyan except events that are read by the people and they react to these events. Dalawang beses na eh. We have 2 lessons already in our history. Okay. Kaya hindi po tayo mabibigla kung magkakaroon ng Election lang. ganito. And this is not illegal because this is the highest expression of our sovereignty. Sino bang pinakamataas sa Estado? Hindi ba ang taong bayan? Taong bayan. Salamat po. May brief reaction mula sa Inday Cares, please. Si Ka Eric, ilan na ba yung kaso ni Ka Eric? Narinig ko yung sinabi ni Ka Eric sa Senate. Ako dati awak ko armas. Pero ngayon, hindi na armas ang awak ko. Yung prinsipyo at paninindigan. Hindi mabubusan ang aking bibig. Parang katulad naman kay Ka Eric. Maraming kaso, tinambakan ng kaso. Pero kasama namin siya sa pagrarally. Kasama namin siya ngayon. Actually, kagagalit na lang Kaya include support. Parang ganun lang yan. Tama po. Opo. May tanong siya, pero brief lang na rejoinder sa Senado. Yes. Attorney Manilo. This is a conscience call to the Vice President. It will be all voluntary on her part. We cannot impose that upon her. Siya ang sasagot dito. Pero mali po ang panawagan na ipinapahamak namin siya, isinasalang namin siya sa kapahamakan. Sino ba nagsabi niyan? Ang kanya mga tagapagsalita sa paligid niya, naririnig namin, pareho din kami daw, pero why force the Vice President? No, hindi po namin pinipwersa ang Vice President. Kami po ay nananawagan batay sa sentimiento ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino. And that is a valid call on the people. Demokrasya tayo. Demokrasya yon. Kung tutugunan o tatanggapin ni Vice President Sara Duterte, nasa sa kanya yun. Hindi namin pinipilit sa kanya. Definitely, we are not calling her to do violent actions or to lead the attack against the government, but rather lead the reform and advocacy na ang gobyerno ay maging matino at maayos. Hindi palasubas, hindi kurakot, hindi kolekta. Yes, brother. Magandang umaga po. Hindi niyo po ako kilala. Baka nagtataka po kayo, madalas po akong nag-igilid-gilid. Ako po si Abin Urubia. Nasahanay po ako ng mga micro and small business owners. Gaya po ng karamihan, kami po hindi nangingialam sa politika dahil una natatakot po kami mangialam dyan, tamaan yung mga negosyo namin. Pero tulad nyo, sobrang-sobra na rin po yung nararamdaman namin. At isa rin po kami sa tunay na first hand na nakakaramdam ng korupsyon. Mag-isa lang po ako pumupunta sa mga pagpupulong natin bilang leader ng grupo namin, Kasosyong Malupit Group, 150k members po kami. Tayo po yung 99.5% na nagpapaikot ng ekonomiya. Kaya, Ano yung grupo niyo? Kasosyong Malupit Social malupit, wala malupit. Opo, wala po. At nandun din po ako nung unang meeting ng Kampilan. Ako po'y nagpapabatid ng suporta sa mga ginagawa po natin. Hindi po para manggulo, hindi. Yung sinasabi natin na taong bayan ng may boses, gusto ko lang po magrepresenta doon. At ako po'y natuwa sa sinabi ni Attorney Luna, yung Lawyers for Good Governance. Dahil ang takot po namin mga small business owners, pag kami nagsalita, kami nakisali sa politika, kung ano-anong kaso ang matanggap namin. Pero isang inspirasyon ko po, kaya kahit may negosyo po ako, hindi ako natatakot, si Ka Eric po talaga. May kanyang na kaso, pero nandiyan pa rin si Ka Eric. Aba, nakaka-inspire po talaga. Taong bayan ang pinakamakapangyarihan sa ating lipunan. Tama. Takot nga lang po talaga ang karamihan. Kaya sa ginagawa niyo po, Kong Jing, sa pangunguna po ninyo. Sagutin ko lang yun. Thank you, brother. Alvin.
kayo, kagaya ninyo, nagsabi kayo, you're not only the people na takot. Bawat bahay na nagmumura dahil sa kahirapan nila everyday, hindi sila makakagalaw, hindi sila makalabas. Kasi takot sila. Pero kung may isang leader na tatayo, na hindi natatakot, kagaya nyo, lalabas ikaw. Hindi ka kaya sasama doon sa rally? Kasi Nandun ang Vice President. nandun ang Vice President eh. Yayakap ako sa Vice President. Pag-inuuli ako. Oh. Ganon yan. Let's flush out everybody na may sariling pag-iisip at yung pag-iisip nila, pare-pareho tayo na naaapit. Yun. At isa lang yung expression natin sa pag-aapi, yung galit natin. Nakikita natin si Vice President na nasa kalye Yes. at nag-risk doon ang kanyang buhay at sumamatay. Yun po ang matindi na sinasabi natin dito. Maraming salamat, Congressman Jing. Thank you, brother. May joiner si General Dacos, medyo sa lubong pagkilay dahil mukhang gusto niyo talaga lumila. Ay ko po, susugat mo na naman yung sinabi ni Kong Paras, Atty. Luna, na yung tungkol dito sa wrong advice. Sino ba yung advisor na yan? Hindi ko pa pangalanan, pero ano ba yan? Political advisor ba yan? Ganyan ba ano? Sasabihin niya, paano kung hindi siya, imposibleng aarestan siya, yayakapin nga siya ng mga taong bayan. Bibilin na. Yayakapin siya. At saka, sabi ko nga, for purposes of argument, kung aarestan siya, ikukulong siya, still, she is the The Vice President. Vice President, kahit kung nakakulong, pero hindi mangyayari ngayon because we have the Constitution. Pag ikinulong siya, magbabago. Ay, iba na naman biglang yan. sitwasyon. Siguro Iba na naman yan. Ilan po? Yan po, thank you Ngayon, may gusto kaming ipaliwanag dito sa inyo, sa ating lahat. Hindi ko mo may sampa na kaso sa impeachment court, nawawala ang karapatan niya magsalita. Mali. Hindi po diminished, hindi po negated, hindi po itinatanggi ng batas na makapagsalita siya. Pwede siya magsalita, pwede siyang lumahok sa mapayapang pagkilos, sa masamang pagtitipon ng mapayapa, petition the government, and discuss issues that affect the people. Hindi po nawawala ang karapatan niya na ganyan at gagawin niya yan. Leader siya. Leader siya, elected by the people. Mas mabigat ang kanyang responsibilidad at mandato dahil siya ay publicly elected in an open democratic Tsaka, elections. Eric, Yes, sir. going to that, parang the more reason that she should fight, kasi parang pinapalabas na kaya siya pinapailan para matakot siya at hindi na siya Yun talaga. The more reason na ipakita niya na I'm not afraid because walang basis yan, kaso na yan. I agree. Okay, additional lang, no? Hindi ba ang ating Vice President, VP Sara Duterte, she's the first whistleblower? Opo, Siya ang unang nag-divulge ng kalokohan sa DepEd and which caused also a resignation. Can you recall that? Yes. I recall that very well. Kasi isa ako sa mga nag-share ng kanyang video na naging viral tungkol sa pambababoy sa budget ng mga repairs and constructions ng school buildings. So, and the Vice President keeps on talking She never stopped talking because we are in a democracy. She's the Vice President. She's entitled to her opinions. Yung venue, pwedeng magbago. But this is voluntary po, Madam Vice President, sa inyo. We are not forcing the issue. It's your call po. Kasi kayo po ang leader namin, we follow kung ano po ang advice nyo sa amin. For the good of the country, to reform the government and not to destroy government. Masakit po sa amin. Can you imagine you destroy government, you destroy yourself? Yes. Diba? That is not what we want. We want this government to reform at panagutin ang mastermind at lahat ng malitaga. Pagkikinig lang po before the succeeding question. Hindi po kami kasama doon sa panawagan na Marcos remain sa June 28. Ang panawagan na yon sa June 28, nilinaw natin, ay Marcos
remain. Kami po ay Marcos resign. Marcos Cristiano. Alis dyan. Bakit? Sa June 28, ginagamit nila ang pulpito at habito ng simbahan para pagtakpan ang totoong problema. So tatawagin nilang White Ribbon March, whatever, wala kami pakialam doon. Pero yan ay isang malaking panluloko sa taong bayan. For as long as you say na anti-corruption ang pagkilos mo, anti-pandarambong, pero you are afraid to identify the real perpetrators of corruption and plunder in the country. Ginagatungan mo na maging malakas ang loob nila because yan ang linya ni Marcos. At sabi ni Marcos, mahiya kayo. Mali ang kanyang pronoun doon. Mahiya na tayo. Dapat kasama siya doon. So the pagkilos sa June 28 is not a real call para i-address ang issue ng corruption at plunder because pinagtatakpan nila dyan si Marcos at si Romualdez. And that is the truth. So may mga tanong kayo, pwede po magdagdag. Derek, Sir, Rod, how long can you wait? sa MVP. Yes, Actually, that's a very timing question. Kasi doon sa kanyang speech, nung sinagot niya na people power, sinabi niya, hihintayin niya hanggang mabisto ang kawalan niya ni Marcos to up to 2028. Ikaw, Manong Rod, magkapaghintay pa ba ang taong bayan sa kabulastugan niya? Hintay pa ba? Matagal pa yun. Hintayin pa ba ni BP Sara na Paubos. Yung chat. ubusin ang tao? Di ba? Oh, can she wait for Marcoleta to be prison? Can she wait for Bongo to be for Arrested. ICC? Can you wait for Ka-Eric na kulong? Can you wait for some of your followers ikukulong lahat yan? Kasi nasa martial law na po tayo. Yes, undeclared lang. Kaya ma'am, hindi na po tayo magapaghintay sa 2028. But we are not saying na i-overthrow mo si Marcos. No. We are just saying that kung makita ni Marcos na ang taong bayan ay sumama sa iyo at marami sila, magre-resign yan. Yes, we do. Hindi na yan darating. Okay, can you reveal kung sino pumipigil sa kanya? Sa ABB? Yes. Marami kasi nagsalita. So, hindi na lang, marami nagsalita sa paligid niya. Pero it's high time na i-call out natin sila dito sa kanilang maling pananaw. Kaya kami nagsalita. Okay. Any question you would like to ask aside from the call on the Vice President to come out in the open and join the People's Protest Movement? Ano pong yes, brother? Sir, sa palagay niyo po ba, may magagawa po ba tayong aksyon dun sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na kumita siya ng 400 million? O pwede po ba natin siyang hanapan ng resibo at ano po pwede ikaso natin laban sa kanya? Actually, pwedeng pailan ng kaso yan. Sige, go ahead. For unexplained wealth. Yes, pwede. For picture. Pwede, no? Unexplained wealth sa ombudsman. Can I add, Sec Jing? As an anti-corruption commissioner, pag kanyan, merong malaking amount na kiniklaim niya na net. Is that the net income niya or net asset? Or it's the net worth? That's quite big for a media man. 400 million? He should show some receipts or evidence that it's legally acquired. Otherwise, it will be presumed as illegally acquired or ill-gotten. And therefore, it can be subject to a civil forfeiture proceeding to be initiated by the Office of the Solicitor General. Pwede. And it can also be the subject of a criminal investigation. Especially Attorney Manny, Yes. excuse me, that he was identified to receive 8 maleta. Ito bang 400 million ay bahagi sa 8 maletas? Well, I don't want May mga to, testigo but I don't want to include that because even without that, Pwede. there is a presumption in law. That's a legal presumption. That if you cannot explain, Saan ito then it's nanggaling? presumed to be Ill-gotten. ill-gotten. It's in the law. Sa forfeiture law natin. And even in Republic Act 6713 and Republic Act 3019. Sa- So then this is a challenge to Senator Erwin Tulfo and I'm challenging him Yes. as a citizen and as a taxpayer to show evidence
o lawfully acquired wealth. Yun. Is bending the law a crime? Ha? Is bending the law a Bending crime? the law to me, It's crime. as a lawyer, is no other than violating the law. Of course, it's a crime if it is a criminal act. When you violate the law and it is a criminal act, then it is a penal offense. Kasi ang teorya niyan, Sir Rod, Yeah. ang bawal ay nagiging bawal lamang kapag nahuli. Yeah. Yun ang teorya ni Tulfo. Ang mali kasi nila is they do not know the law and yet they spill out some Correct. opinions na hindi pinag-isipan. Pinag-isipan. Siguro ang iniisip niya is bending over backward. Bending over backward is not violating the law. We use that as lawyers. Flexibility. Flexibility, and that is allowed. That is legal. Bending the law is no other than violating the law. So, Senator Erwin Tulfo, you better know the distinction between bending the law and bending over backward. Sige. That's different, ha? Thank you, Tony Manilo. Medyo may general doubts. Yung sinasabi niya tungkol kay Erwin Tulfo kung makakasal siya. Ang isang pwede pagpresan niya ay yung magkano income tax ang binayad niya. Yearly income tax. Isang magandang ebidensya yan. Tax evader po pala, General. Oo, pag hindi mo paliwanag. Oo, pag hindi niya Paliwanag saan ang galing. isa yan ng ebidensya laban sa kanya. Doon sa dineclare niya. Pati si Ping Lacson, ganun din. Ganun din. From a mere 18 million or 21 million something, 50 million. naging 280 million. Saan ito nang galing? Diba? Dinoktor na yun, ha? Alam natin dinoktor ang mga papeles nila, pero malaki pa rin yun. Hindi may paliwanag. Sabi ni Atty. Maniluna, ill-gotten or unexplained wealth. Presumptively, presumed by law. And that is not presumed by Atty. Maniluna. That is presumed by law. By law. By law. Yes, sir. Yes, sir. Magandang umaga po ulit. Dadagdagan ko lang po yung panawagan kasi kay Vice President kasi po hindi po ito para konsensya. Kasi ang nakikita ko pagka lumala itong sitwasyon ngayon, magiging laganap na laganap ang kahirapan. Ang nabivisualize ko yung mga supermarket, nilulot. Pag mayroong isang nangyaring ganyang pangyayari, kakalat yan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang mangyayari, magpapatayan ng mga Pilipino, laban sa Pilipino, dadayan ng dugo, lalong kawawa tayo. Kung wala mamumuno, doon yung pagkuko. At kaya hindi rin ito pangungonsensya, kundi alalahanin sana ni Vice President Sara na ang tatay niya, si Presidente Digong, ang gusto, tumakbo siyang presidente, hindi niya pinakinggan yung kanyang tatay. Ito na yung panahon para i-redeem niya yung kanyang sarili. Yes, sir. Thank you. Salamat po. Okay, General Colonel Contapay, before the next question. Precisely yung ginagawa natin to abet a constitutional crisis. Nasa Vice President, she should stand up before anything will happen na hindi karapat-dapat na mangyari. Constitutional crisis na sa Senado. Sa Senate. Yan. Klaro po. Magkakaroon ng civil war sa lado. At maganda yung binanggit ni Congressman Jingyan, which brings us to the point. Sherwin Gatchalian must resign now. Read the column of Bobby Tiglao. He is protecting yung mga anomalya ng pamilya niya using ang kanyang pagpagamit kay Marcos para maging Senate President. 4 po ang malaking issue doon ngayong araw na to. 34 billion na kontrata niya sa gobyerno, pilit nilang panulusutin sa reclamation waterfront project sa Manila Bay. At ito ang bargain sa kanya, di umano, ni Marcos na matutuloy na. 34.2 billion. Number 2, niloko nila ang gobyerno by selling to the government Express Savings Bank Incorporated sa Laguna, losing at bankrupt na bangko binili ng LOA, ng Local Water Utilities Administration. Ang lugi ng gobyerno ngayon 1 billion. 3, ngayon ko lang nalaman, may utang sila sa SSS. Kasama kayo dyan. Pawis at dugo ito na hindi nila binayaran, nag-default sila. More than 600 million noon, ngayon 1.3 billion ang amount nito sa SSS. At ngayon, dinidribble nila sa korte by filing cases para hindi mapagdesisyonan. Pang-apat, mga kababayan, mayroon po silang involvement sa Jose Velarde accounts na dapat ibalik sa gobyerno. Ang amount should be 580 million 20 years ago, ngayon ay 1.2 billion.
lahat ng ito ay mga bagahe na bitbit ni Sherwin Gatchalian. Kaya ang sinasabi ni Congressman Jake Paras, ang Senado compromised. Walang silbi, at para yan may rectify, palayasin dapat yan, hindi lamang ang Tulfo Brothers na mga Air Force. Bakit Air Force ang Tulfo Brothers? Kasi 99% air, 1% force. Pero meron pang dalawa na Air Force din. Helicopter ang sinakyan. Air Force din yung dalawa. Oo. Yung tuta. Saka yung aso. One ball. Helicopter ni Saldico yun, hindi naman dinay. Sa pangampanya kong Jing, helicopter ni Saldico ang dinay. Malaking grupo na hindi political, pero nag-aabang lang, Yes, nakabalikan. nakabantay lang. Milyon po ang membro nito. At kaya mag-deliver ng pwersa. Naghihintay lang sa kanya. In fact, kausap ko mismo yung isa sa mga pinakamataas. At sabi niya, hindi naman kami pwedeng kami lang. In fact, kausap na namin si VP at sinabi na namin sa kanya na kausapin mo na ang sambayanan kasi nandyan lang kami sa likod. Alam niyo na, ang ibig sabihin niya. Ako, galing sa bibig ito na isa ka pinakamataas na tao doon Sa grupo. sa grupo na yung napakalaki na grupo. So, walang saysay yung sinasabi nitong sino yung advisor na yan na baka daw pupunta si VP at walang tao. Walang tao. Baka sobra-sobra ang tao hindi magkasya sa buong EDSA. Correct! Kaya wag yung bigyan ng false information ng ating Vice President. Correct. I agree. Thank you, Congressman Jing. May dadagdag si Attorney Maniluna ng Lawyers for Good Governance. And then open forum na po tayo at magsalo-salo tayo mamaya sa simpleng pagtitipon na ito. Go ahead. Just to support further the theory and the explanation of former Congressman Jing Paras. I've attended 2 rallies of this big non-political group. Ang average na assemble nila ay umabot ng 2.5 million. Hindi pa lahat tinawag yun. Just a warm-up, so to speak. I was there in 2 occasions. What more kung tatawagin na ang full force nila to express yung kanilang sama ng loob sa gobyerno dahil 2 beses sila nanawagan for good governance and for transparency and justice and accountability. Sinunod ba? Wala. Ang nangyari, cover up, grand cover up. Cover up pa. So, yung mga nag-a-advise ng gano'n, you should review itong mga pangyayari, the political events prior to itong nangyari ngayon at makikita mo na because of the intensification of the efforts and lumabas na lalo yung mga kagustugan, siguro 10 million will be a small crowd. Tama. Diba? All over the country. So, hinay-hinay lang po tayo. But sa aking grupo pala, meron kami nga pinag-usapan with former Quezon City Councilor and my good friend Attorney Ariel Hinto a few weeks ago that we will form a group, a lawyers group to be known as Lawyers for Good Governance, Maganda. to help our people fight this grand, massive corruption and plunder of our economy and treasury. Ayun. Para tumulong tayo sa mga institusyon na humina na nag-contribute dito sa failed state status na sinasabi natin. Kaya gusto natin isalba ito. And we will contribute to good governance and to advise so that we will follow the law. We are not here to destroy government. We are here to put government in the right track. Dahil lumilihis na po siya sa kanyang tungkulin sa mamamayan. Maraming salamat po. Ako ha, i-open natin
sa open forum na, media question, and this will become a public people's forum na. Unang question po, yes, Brother Rod. Una-una, thank you very much for making it clear na you're not after a revolution, violence. You're for peaceful. Okay. Gaya po, identify yourself please, sir. Yeah,